Dried vegetables, nauuso ito ngayon bilang snack option. Ano nga ba makukuha natin dito? Healthy ba ito? O pwede na ba itong gawing parang snacks natin? Ito yan, halika kayo, pag-usapan natin yan. Maraming nagagawang siyensya sa ngayon na akala natin ay hindi po pwede. Tulad halimbawa nitong mga vegetable chips na nakikita ninyong nagkalat online. Yung iba pa nga, ginagamit yung mga mukha ng mga celebrities o ng mga online personalities sa pagpopromote. Pero ang tanong natin ay kung okay nga ba ang mga vegetable chips na to? Well, kung titingnan natin objectively, una syempre, dried na yan. Kaya po pwedeng yung mga B vitamins yan ay wala na o bawas na. Ang ginagawa kasi sa mga dried vegetable chips ay fina-fry gamit ang mga non-hydrogenated oils, nilalagyan din ng dextrine at asin. Pagdating naman sa nutritional content ng mga dried vegetables, typically ang isang serving niyan around 1 ounce ay magbibigay ng around 150 calories. Kamukha din yan ng mga kilalang brand na potato chips. Pwede magbigay din yun ng 150 calories. O yan, di ba? Pantay sila sa calories. Dive in tayo ng konti sa proportion ng macronutrients, carbs, proteins, and fats. Doon muna po tayo sa fats. Compared sa mga kilala ninyong potato chips, mas mababa naman kahit papaano ang total fat content ng dried vegetables. Around 6 grams lamang ang isang serving. Pagdating sa saturated fat content, mas mababa din yan, around 1 gram. Kung nagtatanong kayo kung ano nga bang limitasyon natin dyan sa saturated fat content, sa isang 2,000 kilocalorie diet, yan dapat ang limit lamang ay 15.5 grams. So, ibig sabihin, mababa talaga yung 1 gram. Pero yan ay kung isang serving lamang kakainin mo. Mapapasarap ka, so sobra ka sa 15 servings, nako, edi, consume mo din yan. Pagdating naman sa carbs at protein content nito, mayroong 17 grams carbs, 3 grams fiber, 5 grams sugar, at 1 gram of protein ang mga dried vegetables per 1 ounce serving. At least may makukuha tayong fiber mula dyan per serving. Pero ang aking paalaala lamang po ay kung ang pangangailangan natin ng fiber ay around 25 to 38 grams, wag nyo naman kukunin dyan lahat ng inyong fiber needs, okay? Kasi kung titingnan ninyo, if you just do the math, ang taas din masyado ng intake ninyo ng sugar, which could be counterproductive. Kung ikukumpara naman natin ang sodium levels ng dried vegetables sa mga conventional snack foods, laking baba din naman ito. For reference, ang isang serving ng potato chips ay maaaring magbigay ng 180 milligrams ng sodium at ang dried veggies naman ay maaaring magbigay ng 75 milligrams lang. Pero, again ha, ito ay for 1 serving. Kung sosobra kayo ng intake dyan, pwede pa rin tumaas ang levels niyan. Saka ang sa akin lang, bilang ang snacking ay magandang bahagi din ng ating diet at pwede naman talaga magdagdag ng dried vegetables sa diet natin. Gusto ko lang ding sabihin sa inyo na huwag nyo naman gawing excuse ito para hindi na kayo kumain ng totoong gulay na hindi pa dried. Magluto pa rin kayo ng gulay dahil mas maraming sustansya pa rin kayo makukuha dyan kaysa sa mga dried vegetables. Mas maganda man sa mga traditional potato chips, mas mainam pa rin din talagang kumain ng mga totoong gulay at prutas para mas magandang nutritional profile ang makukuha natin. Kaya kain pa rin kayo ng fresh green salads ninyo dahil sabi ko nga sa inyo, ayaw na ayaw kung magkakasakit kayo at sa huli ay tayo lang din naman talaga ang magtutulong-tulungan. Kaya naman yun lang for now, i-digest nyo muna at ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you in the next episode. Ingat.